Sumayin niyo po ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig na isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo. Kung kayo'y humayo, upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron isang kwento tungkol sa isang naganap na lindol sa isang bansa. Sa malakas na lindol, maraming bumaksak na kabahayan, nasirang mga gusali at marami ang namatay at nailibing. Mabilisan ang rescue operation at retrieval operation. After 2 weeks, nag-decide na mga namamahala na ihinto na ang rescue operation sapagkat sa loob ng 2 linggo, lahat na natubunan, sabi nila, ay paniguradong patay na. Wala nang buhay dahil sa 2 linggo na pagkatabon. Nung hinihinto nila at pahinto na ang kanilang operasyon, meron isang maliit na tinig silang narinig sa ilalim ng lupa. Isang boses ng batang umiiyak. At dali-dali nilang tinawag ang aso para paamoy at yung aso nagsenyas na may buhay. Dali-dali nilang hinukay kung saan narinig nila ang tinig ng isang bata. Pagkahukay nila, nakita nilang isang malusog na bata, sanggol, at isang ina na patay. Napansin nila yung nanay, yung kamay, may sugat at nakalagay sa bibig ng bata. Tapos ang kwento. Paano nabuhay ang bata sa loob ng 2 linggo? Ang dugo ng ina ang siyang binibigay doon sa bata. Yung nanay siguro, bago ganap na manghina, sinugatan ng sarili, inilagay sa bibig ng bata ang kanyang daliri. At sa loob ng 2 linggo, hinihigop ng bata ang dugo ng isang ina. Katatapos lang na Mother's Day natin. Pero sa akin, a Mother's Day is every day, not only one day. Dahil ang pag-ibig ng isang ina na ngayon ay inuutos sa atin ng Diyos na mag-ibigan tayo. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang kapantay. At hindi natin mapapalitan ang pag-ibig ng isang ina. Ina na binigay ang buhay dun sa bata. Sinugatan ng sarili, buhay niya ang nilalagay sa bata.
Kailangan pa bang lumindol para masabi natin na mahal tayo ng ating ina? Sa loob pa lang na sinapupunan, sa pagsilang pa lang sa atin, buhay ng isang ina ang nakalaan. Pinanganak tayo sa ngalan ng pag-ibig na ipinunla sa atin ng Diyos at ng ating mga magulang. At ngayon tinatawag tayo ng Diyos na isabuhay ang pag-ibig na ating tinanggap. Di tayo tumanggap ng kasamaan sa sinapupunan. Buhay ng ina. Buhay na puno ng pag-ibig. Buhay na siyang bumubuhay sa atin. Sabi ko nga katatapos lang ng Mother's Day, marami tayong ina na naririto. Nagpapasalamat ako sa inyong pag-ibig. Pag-ibig na hindi napapantayan. Pag-ibig na hindi masusukat. Yan ang pag-ibig na hiningi sa atin ng Diyos. Pag-ibig. Ano sabi niya? Mag-ibigan kayo. Napakadaling sabihing I love you. Pero ang patunayan nito, ang siyang hinihingi ng Diyos sa atin. Napakadaling magbigay ng bulaklak, ng love letter. Napakadaling bumili ng cake at chocolate. Pero ang pag-ibig ay hindi lang chocolate, hindi lang bulaklak. Pag-ibig na handa nating ibigay din ang sarili natin sa mga magulang natin. Tulad ng magulang natin na binigay ang mga sarili nila sa atin. Mag-ibigang kayo. Hindi sinabi ng Diyos na maging mabait lang tayo sa mabait sa atin. Hindi sinabi ng Diyos na maging magalang lang tayo sa magalang sa atin. Ang sabi niya at bili niya, sikapin natin ibigin, maging ang hindi umiibig sa atin. Sikapin nating patawarin, maging ang hindi humingi ng tawad sa atin. Sikapin natin, bigyan ang mga nagdadamot sa atin. Pag-ibig ang tawag ng Diyos. Doon ka nakikilala bilang Kristiyano sa iyong pag-ibig. Ano ang baptismal certificate mo? Ano saysay ng biniyag mo? Kung hindi ka marunong umibig. Ang tanda ng Kristiyano ay hindi mga certificate. Ang tanda natin ay ang buhay nating umiibig. At masarap ang umiibig. Karanasan niya ninyo. Masarap ang umiibig. Masarap din maramdaman mong iniibig ka. Ano ang malungkot? Ang namumuhi ka sa kapwa. Ang may tanim kang galit. Ang lagi mong pagnamnam sa hinanakit na meron ka. Malungkot yun. Pero ang namnamin mo, ang pag-ibig sa iyo ng magulang, kapatid, asawa, anak, napakasarap. Tayo'y tinawag ng Diyos maging maligaya. Kaya ano sabi niya, para malubos ang inyong kagalakan, mag-ibigang kayo. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong mag-itsahan ng putik. Tinawag ngayon si Matias para ipagpatuloy ang pag-ibig ni Jesus. Kapalit niya, pinalitan niya si Judas na nagtaksil sa kanya. Pinili tayo ng Diyos. Pinili ka ni Jesus Nazareno. Dahil alam niyang marunong kang umibig. Hindi ka niya pinili ngayon dahil Judas ka, o Judas ako, o Judas tayo. Pinili niya tayo dahil alam niyang marunong tayong umibig kahit na maraming maghudas sa atin. Tinawag niya tayo. Kung may Judas sa iyong kapwa mo, okay lang. Basta hindi ikaw ang Judas sa kanya. Di baling saktang ka sa masakit na salita ng ibang tao. Huwag lang ikaw ang nananakit na masakit na salita. Di baling irapang ka. Di baling maliiting ka. Huwag lang ikaw ang nagmamaliit sa kapwa. Ano ibig kong sabihin? Patuloy ka pa ring umibig kahit nasasaktan. Hindi tayo umiibig dahil mabuti lang sa atin.
Tulad ninyo mga magulang, mahal nyo ba ang anak nyo dahil mababait sila? Hindi. Kahit na matigas ang ulo ng anak mo, mahal mo siya. At yun ang hinihingi ng Diyos sa atin, na kahit matigas ang ulo ng kapwa natin sa atin, tinawag niya tayong mahalin pa rin sila. Kaya hanga nga ako sa mga nanay, hanga ako sa mga magulang, kahit anong tigas ng ulo ng anak, kaya nilang yakapin, kaya nilang patawarin, kaya nilang kalimutan, kaya nilang mahalin ng walang kapalit. Katatapos lang ng Mother's Day. At hindi nagtatapos ang Mother's Day noong linggo. Every day is a day for us to love like our mother. Araw-araw tayo tinawag na magmahal, katulad ng pag-ibig ng ating ina. Walang hinihintay na kapalit. Late man ang pagbati ko sa inyo ng Mother's Day. Happy Mother's Day sa mga nanay na naririto. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagtitiis. Salamat po sa mga sakit na dinala nyo, pero sinuklian nyo ng pagmamahal. Salamat sa mga ina na patuloy na nagdarasal para sa mga anak. Walang inang naririto na nagnasang gantihan ng masama ang kanyang sariling anak. Mga ina, mga magulang, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Sa nanonood sa atin sa ibang bansa, salamat sa inyong sakripisyo, sa inyong pagtitiis, sa inyong kalungkutan. Tinitiis nyo ang lahat sa ngalan ng pag-ibig ninyo sa inyong pamilya. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyong umiibig at higit sa lahat, salamat sa mahal na pong Jesus Nazareno na iniibig tayo kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Amen.